Ayan. Ngayon ay November 29, 2023 at ang oras ay mag-alas 12 na yata, no? Una at higit sa lahat ay nais ko munang muling itinataas, aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, sinasamba, pinasasalamatan ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, elemento ng apoy, elemento ng tubig, elemento ng hangin at ang elemento ng lupa at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Okay. Bago ang lahat ay nais ko munang ipaliwanag kasi merong nag-chat sa akin na ipapaliwanag ko raw kung bakit lagi kong sinasabi na maraming salamat sa inang lupa. Mga minamahal kong kapatid, kaya ko laging sinasabi na maraming salamat sa inang lupa. Ito ay may kinalaman sa kalikasan. At ito po ay may kinalaman sa pagkatao ko na hanggang ngayon ay kulang pa, no? Hindi pa buo ang pagkatao ng Aba ninyong lingkod. Yung inang lupa na sinasabi ko, mula kasi sa pagkabata ko, no? Na nagkaroon ako ng isip. Every time na may mangaway sa akin, ako kasi dati ay hindi lang ako umiiyak lang kasi ako dati. Pag once na mayroong ng api sa akin, kung hindi ko napapanaginipan yan, ay naaamoy ko ang napakabangong bulaklak. Mula nung ako ay nagkaisip hanggang sa kasalukuyan. Hanggang minsan, no? Hanggang minsan ay napanaginipan ko na kasama ko siya na merong isang dragon na inapakan naming dalawa, no? Napakaganda niya, no? So siya po ang sinasabi kong inang lupa. Kaya para doon sa kapatid, kung bakit ako laging nagsasabing inang lupa, no? Okay. Mga minamahal kong kapatid, hindi napansin kung bakit ang mata ko is ganito. Kagigising ko lang po dahil kanina, kahit anong gawing dilat ng aking mga mata, antok na antok. Although na kaninang madaling araw ay kausap ko, mayroon akong kausap. Actually, taga Hong Kong, US. Meron pang akong kausap na taga Egypt, no? So ngayon mga minamahal kong kapatid, bakit ako nagmimensahe sa inyo ngayon sa umagang ito? Sa pagkakataon na ito, sapagkat ganito yon. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga tribo, no? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Si Lidimen ay hindi po ako naghahayag sa inyo para kilalanin nyo na queen, katulad ng iba dyan, paulit-ulit na kung ano pa man ang mga posisyon o katawagan nila sa kanilang mga sarili. Alam nyo mga mahal kong kapatid, hindi biro, no? Hindi biro ang maghayag ng ganito sapagkat I cannot please everybody at wala naman akong sinabi sa inyo na halik kayo dito, maniwala kayo sa akin, ako ang paniwalaan ninyo. Bagko sinasabi ng Aba ninyong lingkod, maging si Lidimen, no? Aralin, pagkaisipin, ramdamin ninyo kung gaano katotoo lahat ng aking sinasabi at suriin ninyong maigi ang inyong mga sarili, no? Para hindi kayo malito at hingiin ninyo ang tamang guidance ng ating pinaka-Diyos ng kaliwanagan, no? Ibinigay ko na rin sa inyo ang mga palatandaan ng mga huwad na mga nagpopropeta, ng huwad ng mga guro. Ito yung mga taong una, ginagamit nila ang salita at pangalan ng Diyos, ngunit subalit datapwat, kung aralin mo ang kanilang mga salita, ay wala naman silang ibang ninanais, kundi ang sariling interes lamang nila. No? Ayan yung ipagmamalaki nila ang kanilang mga sarili, itinataas lang kanilang mga sarili na sila ang Diyos, sila makapangyarihan, sila ang mga may-ari ng kayamanan sa buong mundo, no? Kanino ba yung asal yung angkinin mo ang buong mundo? Siguro naman hindi ko na kailangan sa inyo yung sagutin pa, no? Sa dami ba naman nangyari sa kaliwat kanan, bukod sa mga kaliwat kanan ng mga digmaan, mga sakuna, ito yung sinasabi ko kapatid, this is the battle, spiritual battle at immortal combat, no? Okay,
Sa pagkakataon na ito, kaya ako nag-FB live sa inyo at magmimensahe sa inyo. Alam niyo mga kapatid, hindi biro ang ganitong status sa katulad ko. Because I know that I cannot please everybody. No? Kahit anuman ang sabihin ko, meron at meron pa rin akong maririnig. No? Na hindi maganda, lalo na sa mga taong hindi tanggap ang buong katotohanan. No? Sa pagkakataon nito, bago ko ihayag ang tuluyan tungkol sa topic natin tribo, meron akong ibabahagi sa inyo. Kapatid na Randy, pakisabi kay Pastor kung ano ang kanyang interpretasyon at para na rin sa iba. Kanina, antok na antok ako. Kahit anong dilat ng mata ko, talagang pinapatulog ako. Nanaginip ako, no? Ito yung panaginip ko at makinig kayong lahat dahil ito ay may kinalaman sa tribo. Nanaginip ako ng 3 kalapati. Okay? 3 kalapati yan. Ang kulay ng kalapati ay yung ordinaryong kalapati na parang kulay gray, parang ganon. Tapos, ito lang na panaginipan ko ay ang kanyang balahibo sa kabila ay puro green. Ang sa kabila ay green. Yun yung balahibo ng kalapati. Itong 3 kalapati na ito ay yung kanyang laki, ay yung ordinaryong kalapati ng laki, yung usually na nakikita natin. Ang 3 kalapati na ito ay parang ganyan ba, mga mahal kong kapatid? O, nakita ninyo to? Ay, nasa na ba yun? Okay, nakita nito ito pagkain ng pusa. Parang ganyan, ano ba ang tawag nun? Basta, pinakain sila ng anak ko kasi ngayon, ang panaginip ko, umano yung kalapati. Ang kanilang kinakain ay nagtataka ako kasi yung kalapating 3 ay, diba, Tagalog yan. Kumikinang-kinang yung palay siya pero kumikinang-kinang kinain ng 3 kalapati. Yung 3 kalapati ay tuwang-tuwa sila doon, no? Sa kinain nila. Ngunit subalit datapwat, nagtataka ako. May biglang dumating na malaking kalapati. Ang kalapati, usually, ganun lang ang pero yung kalapati na biglang dumating, nagtataka ako, bakit itong kalapati na ito ay mas malaki, no? Mas malaki doon, para ng manok. Pero ang pinagtatakan ko, ang kalapati na yun, ay nandun ako nakasakay, no? Nakasakay ako sa kalapating biglang dumating doon sa 3 kalapati na sarap sa pagkain doon, sa mga parang gintong butil ang kinakain nila. No, at nakasakay ako doon sa biglang dumating na kalapati na mas malaki. Inabog niya yung 3 kalapati. At ang ginawa ng kalapati, hindi niya kinain. Hindi niya kinain yung mga butil na ginto na kinain ng 3 kalapati na yun. Bagkus inipon niya. Napag-isip ako, bakit mo inipon? Alam mo ba kung anong sinabi ng kalapati doon sa 3 kalapati? Ang sarap ng inyong kinakain, gintong butil. Ngunit ang mga gintong butil na yan ay hindi yan para sa inyo. No? So, maiiyak na naman ako nito eh. Nagtaka ako sa kalapati na sinakyan ko, kung saan ako nakasakay, yung biglang dumating sa kalangitna, yung malaking kalapati. Kasi ang sabi niya sa akin, anak, Lidimin, bumaba ka, ang sabi niya. Dakutin mo ang mga gintong butil ng kalapati. Ipunin mo ang gintong butil ng kalapati. At sumakay ka sa akin ulit. Sabi ko, saan tayo pupunta? Ang sabi ng kalapati, basta sumakay ka. Ayun, sumakay ang aba ninyong lingkod. Pagdating doon, dinala niya ako sa pinakatuktok. Sabi ko, bakit mo ako dinala dito sa pinakatuktok ng lugar? Itinuro ng kalapate.
pagmasdan mo ang lugar na yon. Puntahan mo sila at ibigay mo ang mga gintong butil na naipon natin. Alam niyo kung anong nangyari. Sumakay ako sa kanya ulit at binaba niya ako doon sa isang lugar. Pagbaba ko doon, nandoon yung mga kalapati din. Lupaypay na lupaypay sila. No? Kung yung tatlong kalapati ay kulay green ang kabilang pakpak, yung kabila ay kulay gray, yung mga kalapati na kung saan binaba ako ng malaking kalapati na doon ako nakasakay. Ang papayat nila, ramdam kong uhaw na uhaw sila. Ngayon, ang ginawa ko, para magkasya yung dinampot ko na butil ng ginto. Sabi ko, bibigyan ko kayo ng tig-iisa para makakain kayo. Ngunit nagtataka ko sapagkat sa dami ng kalapati na pinakain ko, hindi maubos-ubos yung gintong butil na yon. Tapos ngayon, ang sabi ng kalapati, sumakay ka sa akin ulit at napakain mo na sila. Meron tayong pupuntahan na lugar. Ayun, ito na ngayon yung tungkol sa mga tribo. Pumunta kami sa isang lugar. Nadatna namin ang mga tribo. Ang sabi ko sa kalapati, bakit mo ako dinala dito? Ang sabi ng kalapati, ayusin mo ang hanay ng mga tribo. Sabi ko, bakit yan ang sinabi mo sa akin? Ang sabi niya sa akin, pakasalan mo ang isang nagpakilalang hari sa tribo. Sabi ko, ha? Pakakasalan ko ang isang hari ng tribo? Ang sabi niya sa akin, oo, sumunod ka sa akin para mas matuklasan mo ang pinakamisyon mo. Ito na ngayon, nagpakasal ako sa isang nagpakilala ng hari ng tribo. After ng kinasal kami ng isang hari ng tribo. Nalaman ko na yung nagpakilala ng hari ng tribo, ang dami niyang inasawa, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari ng tribo. Sa magugustuhan niyang babae, ganon ang ginawa niya. Ngayon, naggalit ako, hindi doon sa mga babae, no? Sa sobrang galit ko, hindi ko namalayan na yung hari ng tribo ay pinugutan ko ng ulo. Umiyak ako at humingi ako ng tawad sa Diyos. Ang sabi ko, sumunod ako sa mensahe na pakasalan ko ang hari ng tribo. Pero bakit ganito nagkasala ako? Napatay ko, pinugutan ko ng ulo ang hari ng tribo na yon. Nagpakita ulit sa akin ang kalapati na sinakyan ko. Ang sabi niya sa akin, wala kang dapat pagsisihan. Nagawa mo ang trabaho mo. Yan ang magpuputol sa mga nagpapanggap, no? O maging sa mga hari na inabuso ang kanilang mga kapangyarihan, ang kanilang posisyon upang lahat ng kanilang gusto ay magagawa nila na kahit hindi karapat-dapat. Napaiyak ako at napaluhod ako. Ang sabi ko, ngayon dahil napatay ko ang hari, kung napatawad ninyo ako, sino ngayon ang mamuno sa mga tribo?
Ang sagot sa akin ng kalapate, magdesisyon ka. Pamunuan mo ang lahat o magdesisyon ka kung anong gusto mo. Ngayon, ang sabi ko sa kalapati, wala akong balak na pamunuan ang mga bagay na yan. Kaya kung nanaisin at luluubin ninyo, maaari ba akong kumuha o pumili ng aking mapagkakatiwalaan? Ang sagot ng kalapati sa akin, masusunod ang kahilingan mo, ngunit siguraduhin mo na ang mapili mo ay kaya niyang pangalagaan at iayos ang lahat ng mga bagay-bagay. Alam niyo mga mahal kong kapatid, sa ginagawa ko na ito, hindi ko to ginagawa para sasabihin kilalanin na Reyna o ano pa man. Ginagawa ko ng abot ng aking makakaya sapagkat nais ko lang magawa. Salamat anak. Ayan, inano ako ng anak ko. Nais ko lang makatupad sa ibinigay sa akin, iniwan sa akin ng Kuya Emmanuel ko. Ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat. Hindi ito yung alam ko, no? Kaya kaninang umaga, maraming nag-connect sa akin, hindi ko in-expect. Ito yung mga tao na napunta sila, napadpad sila sa iba't ibang bansa dahil para lang makatakas dahil noong panahon sila ay pinapapatay. Inaagaw ko ano ang meron sa kanila. Kaya katulad ng sinasabi ko, magawa ko man ang aking trabaho. Alam ko kasi na yung mga pinagkakaguluhan ninyo dyan, hindi na yan para sa iisa lang. Kaya ako ito bilang ama ninyong lingkod. Sumusunod lang ako sa inyong sa akin na instruksyon. Ibigay ang nararapat para sa lahat ng karapat-dapat. Kaya doon sa iba, huwag kayong alala. Loobin ang kataas-taasan ng pinakagaliwan. Mapatagumpay ko ang aking misyon na ibinigay sa akin. Wala kayong masisisi sa akin dahil alam ko ang katotohanan. Kaya dapat walang mag-away-away, walang maghari-harian sa bawat isa. Bigyan ng kalayaan ang bawat isa ayon sa kanilang nararapat para sa kanila. Hindi ko ugali ang mga bay, hindi ko ugali ang makasakit ng salita. Pero, maging ang ama ninyong lingkod, hindi ko akalain dumating yung punto mula nung ito, no? Mula nung ito, maging in my part, ano man yung para sa akin ay ibabahagi ko doon sa mga tao. Dahil hindi ko hinangad yung mga kayamanan na yan. Hindi ko hinangad yung mga posisyon na yan. Magawa ko lang talaga ang trabaho ko. Kontento kasi ako sa buhay ko. Higit sa lahat, yung may takot ka sa Panginoon.
Alam ko kung bakit ganito. Alam ko na sa tulong ng gabay, patnubay, at sa mga panalangin ng mga naniniwala sa akin ay magagawa ko yan kasi dito at saka dito, alam niya. Alam niya na ako ay hindi naghahangad ng anumang bagay o anumang kapangyarihan. Magawa ko lang talaga ang trabaho ko. Sa aking pag-aakyat sa mga kabundukan, hindi para makipag-ugnayan, para sa kaguluhan, no? Kaya ikaw, Luz Aquino, na tauhan ni Ate Helen Abdul Rajak, yung mga pinagpo-post mo, maawa ka at mahabag ka sa kaluluwa mo. Ano bang pinangako ni Ate Helen sa'yo? Para magsalita ka lamang ng mga puro kasinungalingan. Sa aking pag-akyat sa mga kabundukan, nasasaktan ang aba ninyong likod. Mata sa mata, witness ako. Nandoon yung mga kapatiran na maraming nagtiis sa kasulok-sulukan. Pero kung tutuusin, meron kasi ako dyan sa Masbate na encounter, no? Pinakasulok-sulok ng kabundukan. Talagang niloob ng Diyos na marating ko yun. No? Meron dyan sa Masbate, dyan sa isla, no? Doon sa pinakasulok-sulok ng kabundukan. Pero, siyempre bilang ako ito na silidimi na pinag-iwanan ng isang bagay. Nagulat ako dahil yung pamilya na yun, kung tutuusin, nandun sila sa system na real o sila ay mga tagapagmana, pero hirap sila sa kabundukan. Pinagkakaitan din sila ng karapatan. Ngayon, paano niyo sabihin sa akin na nakikipag-ugnayan ako? Oo, aminin ko, kahit mga NPA sa kabundukan. Lahat yan, sinuyod ko ang mga yan. Inalam ko lahat ang kanilang damdamin. Ano ba talaga ang pinaglalaban ninyo? Doon ko naramdaman na maging sila nasasaktan din. No? Nasasaktan din kapag nakapatay sila ng kapwa Pilipino. Ganon din sa mga military. Dahil pag-akyat ko doon ay meron akong escort na mga military. Maging sila umiiyak sa akin. Ma'am, ayaw na namin ng ganitong sistema. Bakit ganun kailangan nating magpatayan? Ganun ang realidad. Lalo na sa Mindanao. Walang sino ang gustong pumatay ng kanyang kapwa. Ngunit, itong mga taong ito, no, may kanya-kanyang pinaglalaban, no? Ito yung may kinalaman sa kanilang mga pinaglilingkod ng tao. Kaya, inihiling nila sa akin yan. Kung may magagawa ka, ma'am, ipanalangin namin na magawa mo ang trabaho mo. Ayaw na rin namin ng ganitong klase sa aming kinatatayuan sa mga buhay. Maging yung 3 militar na nakasama ko na kung tutusin, matataas ang ranggo nun. Kaya nung nalaman ko ang destabilisasyon na plano ninyo, ginawa ko ng abot ng aking makakaya para itong mga taong gagamitin ninyo ay hindi nyo mapapahamak. At para dyan kay Ama, kay Dok Ama na nasa Baguio, ibalik mo na yung matalik kong kaibigan. Hindi mo pag-aari ang buhay niya.
Yung kaibigan ko na yan, walang ibang ginawa kundi magsakripisyo para sa pamilya niya. Kaya parang awa mo na, Dok Ama, ibalik mo na sa akin. Palayain mo na yung best friend ko. Naintindihan ko at naunawaan ko, isa kang biktima ng mga taong mapagsamantala ng lipunan. Alam ko pinaglaban mo rin kung ano yung karapat-dapat. Alam ko ang pinaglaban mo para sa mahihirap, pero sa galit na naramdaman mo ay wala ka na rin ibang inisip at ginawa kundi ang gumanti sa mga taong nakasakit sa'yo. Sana kung sino man ang nagkasala sa'yo, magawa mo silang mapatawad. Alam ko, yung mga nagkukomodities na nahihirapan, nagbabaka sakali na kumita ng konti. Alam ko, ikaw ang nasa likod lahat yan. Sa sobrang galit mo at sa sobrang galit mo sa isang pamilya, hindi mo na rin natutulungan ang mga tao, kundi ginamit mo na rin sila, yung mga mahirap, para sa paghiganti mo sa mga taong nagkasala sa'yo. Kaya para kay Dok Ama, sana maibalik mo na yung best friend ko. Kaisa-isang best friend ko na nag-alay ng buhay para sa akin dahil alam niya ang mission ko. Kaya sana, Dok Ama, mapatawad mo na rin yung mga taong nagkasala sa iyo. Siya yung nasa likod. Siya yung nasa likod lahat ng commodities. Ang dami ng buhay na sinira dahil sa galit ninyo. Dahil sa paghihiganti ninyo sa isang taong nagkasala sa iyo. Pati ibang tao na damay. Maraming taong nadamay na walang ibang nais kundi maihaon sa kahirapan ang kanilang mga pamilya. Kaya tama na, Ama. Tama na, Dok Ama. Tama na po. Nasa iyo na lahat ang karangyaan sa buhay. Tama na. Ibalik mo na rin yung kaibigan ko. Ito yung mga taong na biktima. Yung lahat na ng mga nagko-commodities dyan sa Cubao, lahat ng mga hinahanap ninyong lahat yung tungkol sa mga Rainbow Dollar, sa lahat noon pa, mga Irakin dinar, bakit alam ko lahat yan? Gitrinig ito ng Kuya Emmanuel ko. Lahat ng pagdaanan ko. Maging ang aba ninyong lingkod na biktima din ito. Hindi na biktima, lalo nagpabiktima talaga dahil alam kong ginagawa ko eh. Lahat yan instructed sa akin ng Kuya Emmanuel ko. Lahat na pagdaanan ko. Kaya dyan sa mga lahat na nagko-commodities, no? Marami ding sira ang nabuhay dyan. Ang asawa ni ganito dahil sa pagko-commodities, ayan, nag-aasawahan kayo. Maging ang ama ninyong lingkod na biktima pagdating dyan. Dahil ang iniwan sa akin ng Kuya Emmanuel ko ay hindi ko dati lubos na naiintindihan, hindi ko lubos na nauunawaan. Doon sa mga tribo, linisin ninyo ang hanay ninyo, no?
Huwag ninyong gagamitin ang mga posisyon ninyo, ang mga power ninyo, no? Para sa mga sarili ninyong katakawan ng tawag ng laman. Kaya alam ko, kanina sabi ko pagising ko, grabe ang naramdaman ko. Lahat ng mga nangyari, lahat ay instructed ng Kuya Emmanuel ko. Lahat nangyari, kaya alam ko kung ano magiging ending. Ano magiging ending na lahat ng ito. Kaya naramdaman ko ang takot sa sarili ko. Na bukas makalawa, hindi ko na makilala ang sarili ko. Hindi dahil sa ako'y nababaliw, kung hindi, wala akong awa na maramdaman sa inyo. Kung ano yung nakasulat, kung ano yung nakakovenant, yun ang masusunod. Walang dagdag, walang labis, walang kulang. Kaya sa'yo, nung Ama, huwag naman sana dumating ang panahon. Huwag naman sana dumating ang panahon na ako mismo ang kikitil sa buhay mo. Marami na rin kayong sinirang buhay dahil sa galit ninyo. Ginamit ninyo ang mga mahihirap para makaganti ka sa taong nagkasala sa'yo. Ito po yun, mga mahal kapatid. Pangalanan ko na. Malaki ang galit mo sa pamilyang Marcos. Tama na. Tama na, Ama. Tama na. Sila lang ang nagkasala sa iyo, hindi ang taong bayan. Ganon kabigat ang dinadala ng Ama ninyong lingkod. Alam ko sila Ate Helen, biktima ng paghihiganti. Dahil lamang sa galit, no? Magkakapatid ang mga yan, guys. Magkakapatid ang mga yan. Kahapon, nagsabi ako na kahit sino pang mga Marcos, ipakilala ninyo na sila si FEM Sr. Pero ako ito bilang napag-iwanan ng isang bagay na nagmumula sa dugong haring. Makilala at makilala ko ang tunay na FM kung siya yan. Kaya mayroong nag-chat sa akin na isang kapatid. Oo, kapatid, buhay siya. Pero maging ang matanda ay nagsabi, ayaw na niyang makialam. Aantay na lang niya kung sino talaga ang itinakda ng Diyos para sa bagay na yan. Kaya tumigil kayo na magpakilala kayo na kayo si Marcos, na ang mga tao ay halos luluhod sa inyo. Na halos ang buong buhay ibibigay nila sa inyo dahil lamang sa pagtitiwala sa inyo at inaangaan kayo. Tama na. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, kahit ilang Rizal ang harap ninyo sa akin, makilala at makilala ko sila, hindi ako maring magkamali. Ako ito, ang bata na pinag-iwanan ng isang bagay na hindi lang para sa akin, kundi para sa inyong lahat. Ako ito, ang batang leon na nagmumula sa hari ng leon. Ako ito yung bata na nabuhay pa para sa inyo, hindi para sa akin. Maraming salamat kay The Real Sultan of Sulu. Maraming salamat at nandyan na rin kayo, no?
At saka sa totoo lang, kahit anong pagbibigay ko sa inyo ng mensahe na ako yung lubos na nasasaktan sa nasasaksihan ko dahil alam ko At maraming beses kong napatunayan yan. Kaya, kung hindi pa talaga kayo matablan sa mga sarili ninyo, ngayon pa lang, talagang umiiyak ako dahil nakikita ko kung ano ang magiging kahinatnan ng mundo. Kagabi nga, akala ko, nandyan na yung spaceship No? Kala nyo, nagbibiro ako sa sinabi ko sa inyo? Ako, hindi ako nakikipag-competensya kahit kanino, kahit magmalakag kayo dyan, na 9999.999 yung mga DNA test ninyo, Pesilidimid, 1% lang ang DNA test nito. Kaya para sa mga mahal na tribo, ayusin ninyo ang mga hanay ninyo. Alam ninyo ang ibig kong sabihin. Hindi man lahat, pero halos sa inyo. Ginamit ninyo, ang kapangyarihan ninyo, ang mga posisyon ninyo. At marami rin ang nanamantala ng tribu-tribuhan para lang masabi na tribo. Ginamit ninyo yung iba na namantala sa bagay na ito. Sinisira ninyo ang hanay ng tribo. Pero ang mga tunay na tribo, ay pinagkaitan ninyo ng tunay na karapatan nila. Tayaramuntay sila. Kung sila hayaramuntay sila kitay lisit. Yarantay ki hayawag ko na si iyara. Hiralang ka na hiralafo. Yasinamuka hirang yasitintay. Liha, yarawuntay kinasasakay. Kunina sa'y wishin iralahi. Kalawuntay sina ilafon na iyarakatay. Tayarawuntay sina. Di na layan ti. Kunina sina kay harintay sila. Lafon ka na isa tawol. Sa totoo lang, habang nagbibinsaya ako sa inyo, nakikita ko talaga mag-ingat kayong lahat. At para doon sa mga tao na nagchat-chat sa akin, wala akong ibang masabi sa inyo kundi manalangin kayo. Manalangin kayo na ibigyan kayo ng tamang liwanag ng Panginoon. Manalangin kayo na tibayan pa ang inyong pananampalataya. Manalangin kayo, laban natin to, laban ng bawat isa sa atin. Tandaan ninyo, lahat tayo ay may kanya-kanyang kaligtasan at lahat tayo ay haharap sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Ang siyang pinakadakilang naglalang sa atin at kahit kailan hindi maaaring pumantay ang kanyang nilalang sa naglalang sa kanya. Mabuhay perlas ng silanganan, mabuhay mula sa sikatan ng araw, mabuhay Animazola Kingdom. Mag-ingat kayong lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga kapatid, na patuloy na nagtitiwala, naniniwala, lumalaban para sa katotohanan. Hindi lang naman silidibin ang lumalaban para sa katotohanan, Maraming salamat, Maria Lisa Taksan, kapatid, ramdam ko ang sakit na nararamdaman mo. Alam mong hindi na, hindi biro ang ginawa nila, hindi pababayaan ng ating Diyos Ama sa kaliwanagan. Maraming salamat, kapatid. Maraming salamat kay Rosita Bravo, kay Sotero Sally, Christy Piangco, isa kakamo, Didimid sa may alam. Sana matulungan mo ang mga tao higit pa na nangangailangan. Hindi natin mapapaniwala agad. Sabihin magkakaisa kasi tingin nila sa atin ay gawin na lang na tama ka. Katulad sa mga mahal na kapatid na itong mga naging leaders ninyo.
Wala rin naman ibang hangad yan kundi makatulong, kaya lang naging biktima pa rin, no? Hayaan ninyo. At maraming salamat, no, sa isang kapatid na nagtiwala para sa mga bagay-bagay. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo at kay Leonor Ramos, sis, ano ba yun? Dali lang ate, nag-FB live ako, saglit, wag mo na lang patayin. So maraming salamat, kapatid na Randy, no? Pakisabi kay Pastor, yung tungkol sa 3 kalapati na yun. Kay Dina Herrera, ay, tahan na kapatid, naiyak na rin ako. Hindi kasi ako nagkukunwari sa inyo eh. Marami, hindi ko na makakayanan to, kaya sa lahat ng nanood, maraming salamat sa inyo. Manalangin kayo na yung nilalaban natin ngayon ay maipanalo natin para sa ating mga sarili, no? Isang mapagpalang magandang araw po sa inyong lahat.